Kung naghahanap ka ng electric scooter na hindi lang pang short rides, kundi pwede makipagsabayan sa mga major roads, meet the NXT Voltaris Pro S. Isang rugged cruising scooter na LTO registered at ready for a real-world Philippine roads. By the way, ito nga pala yung upgraded version ng Voltaris Pro na una na nating na-feature dito sa ating channel. And this is Mark, and you're watching EV Channel PH. Electric dreams taking flight, feel so right. Mark Adaz has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Unlike sa typical na electric scooter na madalas natin makita sa looban, sa loob ng subdivision, the Voltaris Pro S ay LTO legal. It means pwedeng irehistro sa LTO, pwede sa highway or major roads, at higit sa lahat, dapat may lisensya ang driver nito. Again, kung ang daily commute mo ay highway, city traffic, or long stretch, hindi ka bitin dito. Meron itong 3,000 watts electric motors, kaya malakas ang hatak pero swabe. Meaning, banayad sa simula pero habang tumatagal, pabilis ng pabilis yung speed nito. At meron itong top speed na 95 kilometers per hour, pero nakita ko dito sa monitor niya rito, umaabot ng 100 plus. So, depende siguro kung may sakay, di ba? So, kung may sakay, baka mas mababa doon. Pagdating sa safety, hindi rin tinipid to kasi meron tong 220 millimeters na disc brake sa harap at disc brake sa likod. At ang maganda dito, naka-CBS na for balance braking at traction control system for extra grip, lalo na kung slippery yung roads. So, isa pang gusto ko dito, meron siyang hill hold control at hill descent control. And sama na rin natin yung cruise control nito na usually nakikita lang natin ito sa mga kotse. Yung battery type nito is lithium iron phosphate na isa sa mga pinakamatibay at safe na battery at makunat na rin na usually ginagamit sa mga 4 wheels at 2 wheels na electric vehicle na katulad nitong electric scooter na ito. And again, ang battery capacity nito is 72 volts, 67 amp hour na mayroong range na 150 to 180 kilometers. It means kaya magbalikan sa mga probinsya na malapit dito sa Manila. At isa pa, meron siyang active BMS balancer na makikita mo sa app at makikita mo rin yung percentage ng battery natin dun sa application. At by the way, makikita mo rin naman dito yung bar natin at yung volts. Pag-usapan naman natin yung looks at dating nito. As you can see, is a maxi electric scooter ng pang-cruising, pang-adventure na medyo may pagka-rugged look na kumpara before na ni-review natin yung una, yung Voltaris Pro. Ito S na kasi meron na siyang bodyguard or crash guard dito na pang off-road talaga, in case na matumba, protektado yung ating mga fairings, no? Ang ganda ng pagka-all black nito at meron siyang malaking windshield dito na bumabasag sa hangin at black na rin. So, ito yung NXT badge niya. Then, meron tayong DRLs dito na LED. And of course, LED na rin yung ating mga headlights. At meron ng additional, dahil nga Pro S na ito, meron na siyang nakalagay dito o built-in, kasama na sa bibilin mo, itong kanyang mini driving lights. May dalawang kulay ito. Itong yellow for foggy condition at yung white naman, nasa na ba yun? Ayan, pag white naman for a clean and modern look. Diba? So, ako mas gusto ko yung yellow. Anyway, yan, makikita nyo, may malaki siyang fender dito, may malapad na gulong, na ang size nito is 120 by 70 R12. So, regular size na gulong. So, mabibili mo kahit saan lang na aftermarket. So, yellow yung mugs niya dito sa harap. Dito, makikita mo, meron siyang turn signal na nasa baba. No? Dito sa side, ganun pa rin, maxi scooter pa rin yung dating niya na meron siyang maluwag
na footrest, di ba? Ayan oh, gulay board. So, aluwag. So, naka-split type yung ating panel dito na, ayan, of course, kita mo naman kung naka-park ka, speedometer, battery bar, and percentage. At yung speed mo, makikita mo na rin dito. Dito meron siyang malaking side mirror na, of course, hindi malabo. Meron siyang passing lights. Ayan, high and low beam. Ayan, ito yung turn signal natin and hazard at busina. Dito sa kabila, may standard mode tayo at sports mode. Kapag naka-sports mode ka na, magna-number 4 na automatically yung ating speed. So, meron tayong dito switch para sa ating headlights and DRLs. And yung speed selector natin nandito, 1, 2, 3. So, yung 4 natin, yung kanina. Meron din tayong reverse mode. So, going down, makikita natin yung susian na meron siyang lock button para hindi masusian. By the way, meron tayong manual key at ito na rin yung gamit nating key para mabuksan yung ating compartment. And of course, may remote tayo to lock and unlock at kung gusto mong patayin or i-operate yung ating EV. Ayan o, naka-operate na kahit hindi ko sinusian. Anyway, meron tayong hook dito para sabitan. Actually, matibay itong hook dito. And bulsa. Ayan, lagayan ng mga kung ano-ano. Cellphone, basahan, coins, di ba? At meron tayong USB charging port dito para sa device natin. Of course, yung kanyang charging port nandito. So, by the way, ang charging time nito is 4 to 5 hours. And gamit ang 10 ampere na charger. So, dito sa side, ayan, meron tayong filyon dito, nakapakan para sa ating OVR. At ang pinakagusto kong part dito, yung kanyang camelback seat, di ba? Ayan o, may division na para sa OVR at sa driver. At bilang driver, napakahalaga nito, no? Na-appreciate ko talaga yung camelback kapag naglo-long drive tayo, di ba? Yan o, may suporta sa balakang natin. At hindi mo na kailangan mag-upgrade. Upgraded na. Then, Voltaris Pro S sticker at meron siyang malaking panels dito para sa clean at modern look na scooter, di ba? At isa pang gusto ko rito, meron siyang suspension na may air dump na. Okay? Kaya pagdating sa mga lubak-lubak o off-road, yakang-yaka at pwedeng-pwedeng pang off-road talaga to. So meron tayong bilog na reflectors dito. Then, may mudguard sa loob. Of course, same lang din yung ginamit na gulong dito, yung size dun sa harapan. And malapad yung ating fender dito. Ito yung kanyang tail lights, di ba? And ito yung kanyang brake lights na susubukan natin ngayon. Ayan o. Di ba? Very visible. So, naka-bulb type pa yung ating mga turn signal at may reflector na red dito. At EV channel PH. Again, kung gusto nyo lang electric vehicle news and updates, of course, i-follow nyo lang at mag-visit kayo sa ating video section. Marami tayong mga reviews, news about electric vehicles doon. So, i-follow nyo rin yung ating mga social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. Ay, nakapag-plug pa. Anyway, dito sa taas, of course, meron tayong top box na nakasama na sa package. Steady yung kanyang grab bar, so hindi ka matatakot na baka mabali, di ba? Dito sa loob ng compartment, magugulat kayo kasi usually nandito yung battery ng ibang mga electric scooter. Dito, kaya mo pang ipasok ang isang full size na modular helmet. Ito yung papel niya. So, hindi na kayo matatakot. LTO registered itong electric scooter na ito. Anyway, ito, kita nyo naman, yung charger niya at yung helmet, kasyang-kasya, di ba? Full size helmet ito na modular. Di ba? Kasyang-kasya. So, hindi ko kailangang ipasok dito. Kasi maluwag pa yung space at pwede ka pa maglagay ng ibang bags or mga jacket dito sa loob. And meron din siyang breaker dito sa loob. So, magkano nga ba itong adventure electric scooter na ito?
So ang presyo nito is 104,599 pesos. So price may vary, depende sa location mo, ka-EV. So again, perfect siya sa mga daily commuters na laging gumagamit ng major roads o sa mga delivery riders natin na gusto ng reliable at matipid na electric scooter. At of course, sa mga riders na rin na gusto ng EV performance na parang naka-gas type scooter. So, if you're planning to switch to electric vehicle na hindi ka lilimitahan sa pupuntahan mo, this is the NXT Voltaris Pro S na road legal na, matipid pa. As you can see, maxi scooter pa ang dating. So again, this is Mark and you're watching EV Channel PH at lagi kong sinasabi, stay charged, drive this electric.